parati yung boy. Mamaya bibigyan ko kayo ng example. Sige. Eto, dito nakatingin yan, no? Diyan, no? Diyan nakatingin, dito. Ngayon, pag kumabig pa ganyan yan, sumingit ka, maiipit ka nga ni! For today's episode natin mga kaibigan ay mag-e-ayot review na naman po tayo. At ang tagal nyo na nare-request sa akin to si Sir JB Suarez. Okay, kaya for today, review natin yung mga tips, traffic tips ni Sir JB Suarez dahil sapagkat nung kailan po nabangga po ako or sabihin na nating nakamote po ako ng isang motor, no? Editor, pakita mo na lang. Ito yung damage na nangyari sa Baby 86 ko at ayan, ayun yung isang clip. Hindi ko na makuha yung clip na kung saan nabangga niya ako. Basta ang nangyari, habang patras ako, bigla siya sumingit sa sobrang liit. Talagang liit sa gas station. Ang liit na daan, bigla siya sumingit na dapat sa harap ko siya dadaan. Tapos nabangga, no? Pero mamaya na natin pag-usapan yon. Panoorin muna natin to, okay? Dito tayo sa pinaka-popular videos ni Sir JB Suarez para makita natin yung context. Kasi isa pa lang yung napanood kong video sa kanya. Tapos, di na kasi dumadaan sa yung speed ko. Kaya panoorin natin, tara. Makinig ka, Essential skills to, essential skills. Makinig ka, ilang beses kong bang sasabihin sa inyo na Nakakatawa na yung personality niya agad na pagtuturo, no? kapag ito, likuan yan, huwag ka nagsisingit dito. Huwag ka nang sumingit dyan. Tama yan! Kasi Yung mga nakamotor, parating sumisigit sa gilid! Nag-road rage na naman ako. Si parati yung boy, mamaya bibigyan ko kayo ng example. Sige. Eto, dito nakatingin yan, no? Diyan nakatingin, dito. Ngayon, pag kumabig pa ganyan yan, sumingit ka, maiipit ka nga ni! Ano ka ba? Para ka nagtama ng hotdog sa kumukulong mantika, tapos hindi ka sure kung tatalsikan ka? Ang ingot mo na naman eh. Ang ingot mo, tandaan mo yan ha! Huwag ka nang papasok dyan! Sandali. Okay. Bibigyan ko kayo ng detailed na explanation. Sandali. Kuha tayo dito. So ngayon, ganito yan. Yung kotse, tumitingin yan. Dito yan. Tulad na sabi ni Sir JB Suarez, alam niyo yung mga kaliwaan na masikip? Narito yung daan. May kaliwaan dyan diba? Dapat liliko ka pa ganyan. Ngayon, syempre dahil liliko ka pa ganyan, kakainin kasi netong kotse na to, yung daanan dito. Okay, so normal talaga, naliliit yan. Liliit talaga na pa ganyan yan, boy. Ngayon, kung sisingit ka, ito yung motor, kung sisingit ka dito pa ganyan, no? Kung sisingit ka pa ganyan at mag-iipitan kayo dito, baba ko na nga. Kung sisingit ka pa ganyan, tapos pakanan siya, magtatamaan kayo di ba? Magtatamaan kayo na ganyan. Ang normal po kasi na nakasulat sa LTO na kapag dapat nakamotor ka, itinatrato mo yung sarili mo na parang 4 wheels na din. Diba? Yun yung tinuro sa akin din nung nag-driving school ako So ganyan, dapat pagpaliko kayo parehas, liko kayo sabay pero dapat nasa likod ka niya. Hindi ka pupunta dito sa may gilid. Hindi ka pupunta dito sa may gilid na gilid. Dapat nasa likod ka lang niya. Diba? Kasi pag naipit ka yan, boy, bayad ka, ikaw pa may kasalanan. Ganyan yung magbabanggaan dyan. Pagka ganyan dyan, magbabanggaan yan, boy. Ganun po talaga ang sitwasyon na normal, no? Hindi ko po ba't ako na-high blood sa ayot review, boy? Ako na-high blood, what's going on? Ito, yan ang sinasabi ko, tanay-dana, yan ang sinasabi ko. Tingnan nyo lang maigi. Yung jeep, mahaba yan, boy. Mahaba yan, jeep. Masikip yung kalsada, boy. Ngayon, etong motor, pumasok pa siya dito sa may gilid. Which is, kasi, nagiging normal na sa ngayon kasi maraming gumagawa. Gets nyo ba? May mga bagay na nagiging normal kasi ginagawa ng marami. So ngayon, kapag pumasok ka dito sa may gilid na to at mahaba yan. Maiipit ka talaga dyan. No? Okay. Tama yung mga point ni JB Suarez. Buti, merong content creator na gumagawa ng mga ganitong content. Okay? Okay, panoorin pa natin yung ibang content ni Sir JB Suarez na popular. Ito, 10 million. Panoorin natin. ito tots ko, dun sa sumemplang na bombero. Ganito nangyari dyan. Kita naman sa dashcam yung 4-wheeler hindi nagbigay. Di ko alam yung context Iba na lang panoorin natin. Okay, game. Kinig ka ulit Essential skills ulit to. Okay po, Pangatlo ko Chip. na. Okay Tingnan po, mo Chip. to. Kunwari dito, no? Kakaliwa ako, papunta ron. Kakaliwa ako, papunta dito. Ngayon, anong nakakapikon dito? Anong nakakapikon? Yung mga motor na pumipila dito, sumisingit dyan yung mga motor na yan. Tapos doon din papunta. Alam mo yung turning radius? Yung turning radius ko, ibig sabihin, yun yung kabig na kailangan kong gawin para galing linya dito, sakto ko sa linya dito. Ngayon, kung ikaw dito ka, kung maka-counterflow ka dito, ang turning radius mo, itong island, salpukin mo. Boy, tama yan, boy. May mga harang kasi yun, di ba?
Ganon talaga dapat mga kaibigan, okay? Sana nagigets nyo mga boy. Dapat nagigets nyo. Kasi yung turning radius na sinasabi ni JB Suarez boy, mahirap nga naman talaga, di ba? Kasi yung kotse boys malapad din eh. Once na lumiko yan boy, may paganon gumaganon yan oh, paikot ka paganon oh, paganyan oh. Dinidemo ko pa gamit Hot Wheels para maintindihan nyo eh. Kasi alam ko may mga nanonood sa atin na mga pa-teenager na no. Tapos kapag napanood nyo to, alam nyo na kapag nag-exam kayo sa LTO kasi hindi lahat tinuturo sa driving school at iba pa. So sinasabi ko lang, pag liliko yung kotse, huwag nyong sasabayin sa may gilid. Okay, kasi yung turning radius niya na pa ganyan, kanina niya no, turning radius niya pa ganyan, mauuna ka, pang, salpukan yan boy, no? And syempre, paalala ko lang din sa mga nagdadrive, no, na nakakotse, parating, ano tawag na ito, defensive driving lang parati mga kaibigan kasi na-normalize na yung mga ganitong bagay. Ito, tingnan nyo, ito dapat nagsiseminar bago makakuha na lisensya. Salpukin mo! Alam mo lang may binabalak kang hindi maganda pag nandito ka eh. Wala ka talagang pakikisama eh, no? Nakakainis ka eh. Next. Tama, ako ha. Nakahanap ako ng hidden gem ngayon, which is Idol JB Suarez. Nakahanap ako ng hidden gem sa internet ngayon kasi ang ganda, ang informative ng video niya, no? Alam ko ang gumagawa lang ng mga informative video nowadays, siya pati si This is Lance! Yun, si This is Lance, no? Sila lang dalawa yung gumagawa ng informative, pero para sa akin, mas gusto ko si JB Suarez. Hindi naman sa kinukumpara ko silang dalawa, pero mas marami ako natututunan kay JB Suarez kasi tingnan nyo naman boy, di ba? Tingnan nyo naman, napaka-informative ng mga video ginagawa niya at alam mong pag pinanood mo, may matututunan ka sa tunay na buhay. Content na talaga lumalapit sa akin. Tutik na yan. Ay nako. Diba, dapat pagpakaliwa dito. Pero kasi, eto, depensa na ito. Alam, BGC yata ito eh. Nakakalito kasi yung daanan minsan sa BGC kung pa diretso, paliko, pakaliwa, pakanan. Okay, next. Gusto ko yung mga tinuturo ng Sir JB Suarez. Minsan natututo rin ako. Na minsan akala ko nga tama na yung ginagawa ng mga sumisingit-singit. Pero by the books pala sa LTO, mali. Okay? Listen up! Para sa mga tumatawid. Okay? po. Listen Okay po. up! Okay po. Anong pinagkakaiba pag dito ka tumawid versus Pedestrian. pag tumawid ka rito? Ako na po sasagot, Prop. Ako po sasagot. Para rin to sa mga bata. Kapag sa pedestrian po kayo dumaan at binunggo kayo sa pedestrian lane, maaari nyo pong kasuhan at ikaw po automatic ang mananalo kapag nasa pedestrian lane ka tas nasagasaan ka. Ngayon, kapag nandito ka, kapag nandito ka, dyan sa may labasan dyan, no? Kapag nandyan ka, at nabundol ka boy, walang papanagutan sa iyo yung driver kung meron man, pero alam mo yan, basta walang papanagutan yung mga driver dyan. Kaya dapat parati kayo sa pedestrian lane. Kahit bura-burado na yung pedestrian lane sa mga kalisada nyo kung tagasaan man kayo, dyan lang kayo dadaan. Hindi pwedeng dito, okay? Pag dito ka sa pedestrian lane, alam mo na hawak mo ang street. Okay? Tama. Hawak mo ang street. Pag dito, Tama. dito, green ang ilaw ng mga sasakyan at dito ka nasagasaan. Epo ka boy. Epo ka. Hindi mo hawak ang street at di mo na rin hawak ang beat kasi tigok ka na eh. Naiintindihan mo? Kaya, sa pedestrian lane ka lang. Okay? Tama Chip. Kakainis ka eh. Tama, Listen Chip. up! Ang ganda ng mga tinuturo ng JB Suarez. Ang sarap panoorin, no? Well informative. At the same time, ito yung makakatulong. Pero boy, sinasabi ko sa inyo, kapag natuto kayo mag-drive sa Pilipinas, kahit saan sa buong mundo, madali na lang mag-drive. Maniwala kayo sa akin. Nakapag-drive na ako sa Thailand, nakapag-drive na ako sa Japan, saan ba? Alam ko doon pa lang ata sa dalawa eh. Nakapag-drive na ako doon sa dalawang bansa na yun, boy. Pero kung ikukumpara mo, kung paano yung sa kanila doon, ang hirap mag-drive sa Pilipinas, lalo na kapag number 1, rush hour. Number 2, rush hour tapos dumaan ka sa Commonwealth. Number 3, rush hour tapos dumaan ka sa mga masisigip. C5? Hindi. EDSA? Yan, EDSA. At number 4, pinakamahirap, rush hour tapos dumaan ka sa Quezon City Circle, no? Kasi yung mga kotse sa Quezon City Circle, nasa gitna sila, tapos bigla silang tutusok pa kanan, tutusok pa kaliwa, tutusok dire-diretso nang hindi tumitingin sa kaliwat kanan sa likod nila, no? Kaya mababangga ka, boy. Kaya ako kahit gaano ako kapagod, nagbibigay ako ng 100% attention kapag dumadaan ako sa QC Circle. Editor, lagay mo nga yung QC Circle dito para makita nila. Ang hirap niyan, boy. Sobrang hirap mag-drive dyan sa QC Circle na yan. Pero pag natuto ka sa QC Circle, kaya mo na lahat ng rotonda sa buong mundo. Maniwala kayo sa akin. Inom muna ako, boy. Na-high blood ako kasi naalala ko nabutas yung 86 ko eh. Yung mga dura ng dura, yung mga dura ng dura!
sa labas ng bintana nila. Ang dudugyot ninyo. Paano mo naman naisip na okay lang yan pag nakatama ka? Eh, Bakit ba parating galit si JB Suarez, boss? Baby, your words po. Next. POV, liliko ka sa ibang bansa versus liliko ka sa Pilipinas. Sa Tama, ibang yan na. bansa. Yan. Tama yun boy, tama Sa yun. Pilipinas. Ang daming lingon dapat eh. Alam niyo boy, ito trauma ko to. Ito, nasa na ba yun? POV. Alam niyo, sabi na matutuwa ako pag pinanood ko si JB Suarez boy kasi may trauma na ako sa ganyan eh. Yung kotse ko kasi, papakita ko sa inyo yung dynamics. Hindi ako nagpe-flex ng kotse Hindi ako nagpe-flex pero ituturo ko lang sa inyo boy. Ayan kasi boy, no. Pag nakasakay ka kasi dito, ang blind spot niyan boy, malala. No, hindi mo masisilip yung nandito mo, pati nandito mo. So ang ginagawa ko, pag liliko ako, titingin ako dito, tapos titingin ako sa side mirror ko sa driver side. Kahit papunta ako pa kaliwa, tumitingin ako dito, which is, di ba, dapat pag pakaliwa ka either dito lang or dito. Tumitingin pa ako, ba't ko pinipindot yung mouse ko? Tumitingin pa ako dito kasi minsan may mga sumisingit sa akin pa ganun, di ba? Minsan tumitingin ako dito, tumitingin pa ako sa likod. Ang dami kong orasyon boy pag nag-U-turn ako, hindi ko alam, U-turn, pag lumiliko ako, hindi ko alam kung bakit. No, na-trigger na naman yung PTSD ko. Tignan mo yung pag-uugali mo. Magkakamote ka. Tapos pag na-disgrasya ka, kakatok ka sa puso namin. Patawad! Patawad! Walang katukan! Nagkamuti ka eh! Nagkamuti ka! At dahil nagkamuti ka, huwag kang kakatok. Isang katok mo, ipapalo ko sa iyo yung pintuan. Yan! Nakakainis ka eh. Tama yan, Sawyer. Tama yan. I vote JB Suarez as president of LTO. Sana sa future mangyayari to, no? Hindi ko alam kung ano, like kapag tumakbo ba siya, maaari natin siyang iboto. Wala atang botohan sa pagiging presidente ng LTO eh. Katulad ng mga presidente ng Pilipinas, etc. Ganito, ganyan, and so on and so forth. No, next! Makinig! Essential skills ulit to. Eto Okay po. senaryo. Anong Okay po. tawag dyan? Ang tawag dyan sa distansya na yan, Wait lang, sir, para akong nagre-recitation. Sir, ang tawag po dyan, breaking distance. Breaking distance. Tapos hindi alam na mga na drive na hindi dapat sinisingita yan kasi kapag yan, nabangga yan, no? Kapag yung breaking distance ko, siningitan nyo at nabangga yung nasa unahan, mababangga ka rin at mababangga ako. Diba? Pilipino nagdadrive eh. Diba? Mga hindi ko alam bakit ganyan kayo mag-drive eh. Breaking distance yung tawag dyan. Pag siningita mo yung breaking distance, babangga ka. Okay, pasensya na editor, marami kaya atang billionaire. Okay. Pasensya na, nahawa ako kay Sir JB Suarez kasi araw-araw kong frustration yan eh. Lalo na kapag sa NLEX, saka sa mga highway boy. Bigla na lang nila sisingitan niyang breaking distance. Boy, breaking distance yan. Pag siningitan mo yan, magkakaroon tayo ng hotdog formation sa kalsado pag nagbanggaan. Diba? Feeling ko tama, hindi ko alam kung tama ba yung sinabi ko dati kay Sir JB. ha? Safe braking distance. Yawn! Hindi allowable Mataas yung overtaking score ko. space. Mataas Kaya yung kung score ko, ikaw, Sir JB. oportunista kang engot ka, o pasok ka ng pasok dyan, pag ito biglang pumreno, mababangga kita! Mababangga kita eh! Hindi dahil tutok ako ng tutok. Dahil singit ka ng singit! Naintindihan mo? Tama yun boy, wag kayong tututok kasi kunwari nasa na yung mga kotse natin. Ayun yun no, pag nabangga yung nasa harap, syempre, hihinto yan. Hihinto yan, di ba? Yan, hihinto yan. Pag huminto yan, dahil nabangga nga, wala kang braking distance, bangga ka rin. Ngayon, walang braking distance yung nasa likod mo, bangga ka din. Ganun po ang nangyayari mga kaibigan. No, meron pa may search ba ako dyan? NLEX collision. Tingnan nyo yung mga NLEX collision. Usually sa yan sa NLEX yan eh. Ano yung ganito. Hindi ko sinasabing tinatawanan natin yung mga ganyan ha. Pero yan yung sunod-sunod na yan, yung mga dire-diretsong multiple collision pala, Basta yung mga multiple collision na nagbabanggaan sila na parang hotdog. Kasi wala silang braking distance, boy. Ngayon, pag syempre, kunwari ito, yung puti na banggayan, meron kang braking distance, either magpepreno ka or paari kang mag-swerve pa kanan para hindi mo matamaan yung nagkaroon ng collision dyan. Makinig kayo! This is the anti-kamote mandments. Ang una natin pag-uusapan, right lane must turn right. Left lane must turn left. Naintindihan ninyo?
Even if Wilma doesn't, you must. If Tiger would, it means Tiger should. Therefore, Tiger must because the right lane must turn right. The left lane must turn left. So, pakita ko sa inyo ha. Pag nandito ka, or dediretso ka, wag ka na dito. Wag ka na dyan. Pag dediretso ka, wag ka na dito. Ako boy, ang ginagawa ko, pag ganito, kapag malayo ka na, lalo na ito, applicable to sa Espanya eh. Sandali, Espanya Highway. Maynila na to boy. Maynila na to. Espanya Highway, ito. Saan na ba yan? Ito. Espanya Boulevard. Boulevard na pala tawag dun. Hindi pala highway. Espanya Boulevard pala. Pasensya na, tagal ko nang hindi college student eh. Ayan, dito. Yan o. So usually boys sa Espanya, may ganyan yan. Ba't ang liit? Putik na yan. Ba't wala? Ayan, dito yan. Usually boys, pag nasa, alam ko may mga siguro may mga college dito or nagpunta na Maynila. Kapag huwag kayong tutusok dito sa kanan nyo, ito paalala na rin to. Huwag kayong tutusok dito sa pakanan nyo. Morayta na to, hindi naman Espanya Boulevard na to. Pag tumusok kayo dyan sa may pakanan nyo, yari kayo tapos dumiretso kayo, huli kayo agad sa Maynila boys, sinasabi ko sa inyo. Okay, sobrang higpit sa Maynila boys. Merong NCAP, may mga nanguhuli ng actual. So, ang daming pwedeng manghuli sa inyo, no? So, eto para to sa mga driver na ayaw ng aberya. Kasi mahirap po kapag nahuli kayo kasi pag nahuli kayo or meron kayong traffic violation, hindi na kayo makapag-renew ng lisensya nyo for 10 years, no? 5 years na lang yung lisensya nyo kapag nahuli kayo ng traffic violation kahit isang beses, no? So dapat kapag alam nyo na dediretso kayo, kasi doon banda yun eh sa UST. Tali nga, maps na lang tayo, mas accurate yun sa maps eh. Dito tayo. Saan yung UST? So example yung UST. Ayan, ito. Usually boys sa Espanya ganito yan. So ayun dulo eh. Sa may UST. May UST ba to? Awi na to eh. Ito na yung sinasabi ko boy. Huwag kayong, nakamustang pa. Huwag kayong lilinya dito. Kasi, tapos paano kayo? Dediretso kayo papunta ng UST? Huwag kayong lilinya dyan boy. Kasi, dito. Yan, mahuhuli kayo dyan boy. Lahat ng nandito sa linya na to, dapat kaaliwa kayo dyan. Hindi kayo pwedeng dumiretso. Kasi nakikita nyo yan. Yung dalawang pogi na yan. Uhulihin kayo nyan boy. Kaya nga nakatayo na si kuya dyan eh. Kasi once na nakita nilang dumiretso kayo, pagang siya, huli kayo dyan. Okay? So lahat ng pumipila dyan sa dulo na yan, parating nyo tatandaan yan, common sense yan. Lahat ng pumipila dito sa dulo na to, papunta yung pakaliwa. Lahat ng pumipila dito sa dulo na to, papunta yan sa kanan. So kung ganito yung daanan na tatluhan, saan ka pepwesto? Either dito ka pepwesto or dito ka pepwesto. At hindi ka pwede pumwesto dito kasi pakaliwa yung mga yan. No? Hindi ko maalala kung pwede pang kumanan dito. Hindi ko na malabo na yung memorya ko. Pero ang tuturo ko lang sa inyo or sinasabi ko lang, pag nandito kayo, diretso nyo na yung kaliwa yan. Okay? Di ko alam kung nagme-make sense ba eh. Ngayon, paano pag naipit? Naipit ako eh. Naipit ako. Hindi ko naman alam. Di ba? Parating yung common sense yan boy. Kapag malapit na kayo, nakakita na kayo ng stoplight sa malayo, nakakita na kayo ng ganyan boy. Parating nyo ng ikabig paanan yan. Dito na kayo pumustura. Kasi kapag dito pa kayo pumustura sa malapit, ugali ito ng mga Pilipino eh. Kita nila, ay yawa. Merong ganyan. Tapos dito pa lang kayo kakanan, magkukos kayo ng traffic dyan. No, pag nagkos kayo ng traffic dyan, mamumuo yung traffic, malilate yung mga estudyante. Di ba? Dapat sa malayo pa lang, kumabig na kayo pa kanan. Huwag kayong mangambala dito. Ganun po yun mga kaibigan. Dapat ba ako na-high blood? Nahahawa ba ako kay Sir JB? Sige, wag mo ako pasingitin para sabay-sabay tayo matraffic. Sige! Sige, matraffic tayo! Ano ba akala mo sa akin? Tao sa traffic? Ha? Ikaw ba tayo mo matraffic? Ha? Pinapapili mo ako kung karamay o konsumisyon? Siyempre, karamay pipiliin ko. Diba? Kaysa sumemplang ka, kaysa mabangga mo kami. Diba? Matraffic ka na lang din. Hawak ko pala traffic eh. Ba't di ka mag-enforcer? Yan! Nakakainis ka. Salamat. Okay, so that is it for today's EOT review. Dahil aalis po ako ngayon kasi meron naman pupuntang importanteng bagay. Kaya maaga akong tatapusin ang EOT review natin. Maraming salamat and i-follow nyo si Sir JB Suarez no dahil isa siya sa mga content creator na dapat pina-follow kasi marami kayong matututunan boy. At isa na, okay? At isa na yung mga ganyan. Yung kakaliwa kayo, kakanan kayo. Dapat talaga ganyan kasi pag di nyo natutunan yan at nakakuha kayo ng lisensya, dadagdag lang kayo sa porsyento ng mga kamote sa Pilipinas. Okay? So paalam. Salamat po Sir JB. God bless you parate. Maraming salamat. Peace out. Kayong kamote!